traders community nun, magiging profitable ka talaga. Kasi po, no wonder bakit lahat po ng coaches, goal namin dito, kumita tayong lahat, maging profitable tayong lahat. Kahit anong indicator, talagang um, tino-throw out namin dun sa GC natin. And actually guys, may mga nagtatanong kung ano ba yung mga indicator na yan. Binaktest na po natin yan. Okay? So, wag na kayong magpa-complicate, no? Sa iba, nagko-complicate pa. May iba, talagang gumagawa pa ng way para mag-search pa ng mga indicator. Andito na sa atin. All you need to do is to click the link. 'Di ba? Just click the link na lang para guided ka, 'di ba? Huwag ka nang mag-explore pa kasi ito proven and tested na sa mga coaches natin. So binaktest na po 'yan. So huwag ka nang mag-experiment kasi baka masunog ka pa. So given na lahat galing pa from Hero 30, after mo sa Hero 30, step by step na, 'di ba? Step na by step na yung process from demo account, no, from live account, given na lahat, binigay na ng coaches, binigay na ng community po natin. So, wag ka nang mag-experiment pa. And if you're looking for the basics, we have the Academy Hub. Nasa NOAA po 'yan. Pero nasa Hero 30 din po yung basic natin. So, complementary din po yung dalawa. And kay Abdallah session din po, for NOAA lang po talaga siya. Okay? So, para hindi kayo malito. Si Abdallah, nakikita po siya dun po mismo sa Telegram ng NOAA. So, hindi nyo po makikita si Abdallah kapag hindi po kayo naka-renew kay NOAA or hindi po kayo nakasubscribe kay NOAA. Okay po? Etong SMI indicator po natin, nasa VIP ka, no? Tapos nasa Hero 30 ka, this is all free. Hindi po ito kasama sa binayaran ninyo. And halos araw-araw na po tayo dito, Coach Kurt, no? Talaga, grabe yung service talaga. Saludong-saludo ako sa mga coaches natin. Anyway, right now, we are here to do the trading rules, no? Especially sa iba dito na bagong-bago pa lang. So we have here our walang iba, no? Pinakamagaling na trader. Isa sa pinakamagaling na trader din sa community natin. Let's all welcome Coach Kurt Sonza. All right. So, thank you so much, Coach Marge. So, another session. Sana hindi kayo ano bang Tagalog sa sumhan? Hindi kayo magsawa, guys. Hindi kayo magsawa sa aming mga muka. So, by next week, darating na yung ibang coaches. So, marami na tayong coaches. So, marami ng coaches na makikita nyo dito sa community. Uuwi na sila ng Pinas. So, by the way, so, another session of tonight's Smart Move Indicator, your smarter way to trade. So, para doon sa hindi pa nakahabol or para doon sa mga nagsisimula pa lang sa trade, this will be the best time for you to learn. But, add ko lang din, so kailangan nyo rin aralin yung basics para doon sa may access pa sa NOAA, make sure na naaral nyo yung mga videos doon kasi napakasayang din kasi kapag hindi nyo inaral. So, maximize the videos from fundamentals to expert na modules. So, make sure nyo lang na mapag-aralan nyo talaga. Kung kaya nyo gawing Netflix, yun muna yung gagawin Netflix nyo. So, wag muna kayong tumingin ng Batang Quiapo. So, yun muna sa trading kasi dito tayo kikita. So, sa Batang Quiapo naman, sila lang yung kikita kasi nanonood kayo doon. So, let's start. So, hindi ko na papatagalin. So, Smart Move Indicator. So, quick lang na introduction. By the way, I'm Coach Kurt. So, dito ako sa Pinas naka-reside. So, an entrepreneur, an active forex trader. So, salamat po, Miss Joanne. So, tama lang po. So, nagle-learn pa rin tayo kasi constant yung learning natin dito sa journey na to. So, let's continue. So, founder and CEO of Augustine X Grabbuy. So, I'm doing the trading journey side by side sa traditional business ko. So, meron akong traditional business at meron din akong digital business which is ang forex trading. Gagawin nating business itong forex trading kasi binibigay natin yung lahat dito. Inaral natin, may capital tayo,
So, at ang goal naman natin is maging profitable. Just like a traditional business, inaral natin, trinabaho natin, at ang goal natin is kumita. So, yun lang ang goal. Kaya, I consider this one as a business. So, graduate of Capital University, bachelor's degree in Human Resource Development. So, HR professional by background, so former HR ng isang BPO company, then former government employee at DPWH. So, early ako nag-resign kasi hindi ako tinawag talaga sa pagiging corporate worker. So, dito talaga ako nahubog sa pagiging isang negosyante as well as napasukan ko na rin itong pagiging trader kasi maganda kasing opportunity sa financial market. So, congratulations nga pala doon sa nag-take risk na tinake risk nyo talaga na kinuha nyo tong forex trading kasi napakaganda yung future dito. So, going na tayo lahat sa digital. So, mas maganda sabayan natin. So, what are technical indicators or what are indicators? So, technical indicators are tools based on price, volume, and open interest that helps traders make informed decisions. They simplify market data to reveal patterns, trends, or signal. So, if tatanungin niyo ako, Coach, bakit ba tayo gagamit ng technical indicators na to? Why not we study the traditional way of trading? So, guys, nandito na tayo sa digital age. So, kailangan na nating i-adapt yung mga technology or yung sinasabi ng mga Indiano na teknolohiya. So, kailangan na nating i-adapt yan upang ma-skip na natin yung mga taon na aaralin natin. Kasi dito, yung AI na to or yung indicator na to, this will make our trading journey easy. So, yun na nga, instead na we manually calculate, sulat natin kung kailan yung nag-open yung market at kailangan nag-open yung candlestick na to, kailan nag-close, check pa natin yung historical data, check din natin yung current data, then we formulate, then tsaka tayo mag-execute ng trade. Pero with the help ng indicator na to, mas mapapadali na lang yung trabaho natin. With the basic lang of fundamentals and technical analysis, mas lalo natin itong magagamit. And congratulations by the way, dun sa mga taong consistent na inaral at nag-trade sa demo account, then nakikita namin yung resulta nila na pinopost sa GC. By that way, nagiging happy din kami kasi may naitutulong or nabibigay namin na value doon sa table ng community natin. So, para din doon sa hindi pa nagpo-post, so ma-appreciate namin na i-post nyo yung result kahit maliit lang yan, kahit $2, kahit $3 kasi dyan nagsisimula ang lahat sa maliit, then papalakihin natin as we go along sa trading journey na to. So may 5 tayong indicators for now kasi hindi pwede nating ibigay lahat eh. Kasi malulunod tayo sa information at hindi natin magamit isa-isa. We make sure na yung 5 basics muna yung gagamitin natin. So what are those? Ito ay ang buy and sell signals, support and resistance zones, market structure, retest zones, and oscillator. So the buy and signal, so basically, ganito lang ang binibigay niya or ito yung makikita nyo sa chart. For those na araw-araw, oras-oras na nagtatambay sa Zoom natin, familiar na kayo nito. So, ang aralin na lang natin kung kailan kayo mag-i-entry na perfect entry, perfect setup sa mga trades ninyo. And by the way, paalala ko rin na sa digital age na to or wala pa talagang na-develop na 100% na win rate o 100% na indicator. At least 65 to 75 or 80% is mataas na iyon na additional na guide sa inyo upang mapataas yung win rate nyo sa pag-trade. So baka naman expected nyo na Kapaldo, magkikita na kayo ng million dito. But guys, practice lang talaga. Practice, aral, practice. Execute what you learn, execute what you practice. Doon kayo, makikita nyo lang talaga yung development nyo at doon din i-increase yung kita nyo. So, kagaya nito,
pumutok siya ng sell. So pag may plus sign sa sell or buy, that means a strong sell and a strong buy. Kagaya nito, strong buy and a strong sell. Sa sell na to, pumutok siya. Coach, So nakuha niya. walang presentation, coach. Hindi nakita. Yes, coach. Oh no, wait. Ito. Okay na, coach. Yun. So again, so balik tayo ng konti. So welcome to Smart Move Indicator. So your smarter way to trade. So pasensya na kasi akala ko nakapag-share na ako kanina. So what are indicators? So ito yung magpapabilis or magpa-easy or magpa-shorten ng pag-aaral natin kasi it help us na bigyan tayo ng signal at it confirm doon sa mga decision or sa mga trading na trades na i-execute natin. So kagaya nito, meron tayong 5 indicators: the buy and sell signals, support and resistance zones, market structures, retest zone, and oscillator. Now, sa buy and sell signal, kagaya kanina sinabi ko na pag may plus sign, it's an indication of a strong sell. Pag may plus sign sa buy, it's an indication as well, it is a strong buy. Kagaya nito, na-hit na yung TP1, TP2, TP3. Kapag may TP4 dito na binigay, mahihit niya talaga. But the indicator na to, hanggang TP3 lang yung ibibigay ng indicator. So dito, sa strong buy naman, hit niya TP1, TP2, at saka hindi na siya nakapagtaas pa kasi meron ng rejection. Possible meron ditong resistance zone na so mamaya naman makikita nyo kung ano ang itsura ng resistance zone. So kaya na ito, nag-buy siya, TP1, TP2, sell dito. Since a scalper or scalper trader tayo, quick entry and quick exit lang tayo. Kung gusto nyo talagang maging swing trader or possession trader, make sure na i-set up nyo talaga yung trades nyo. Huwag kayong babara-bara lang na papasok sa chart, papasok kayo sa market, at doon biglang bumagsak yung hindi naging sang-ayon or hindi pumunta sa gusto nyong mangyari yung candlestick, at doon masusunog talaga kayo. Make sure na mag-set up kayo ng magandang setup, confirm nyo 2 to 3 confirmation sa mga indicators, then apply proper risk management as well as apply trailing stop kapag kumikita na para secure yung profit at secure din yung capital ninyo. So kaya nito, strong sell siya dito kaso hindi niya talaga, konti lang yung binaba niya at nag-buy na. So may possible nga may rejection dito. So kagaya nito, since kapag nakapag-entry ka dito, pwede kang mag-exit dito. At least 10 to 15 or 5 to 10 pips lang yung kunin natin kasi meron pa namang mamaya na opportunity. So depende na yan sa inyo kung ano yung i-perform ninyo. Pero para sa amin, scalping muna kayo. So fast entry and fast exit para mas ma-practice yun yung kung paano pumasok sa market, paano mag-exit, ganyan. Then, tsaka na kayo mag-explore as a swing trader or possession trader. Okay, copy po ba? May natutunan po ba tayo sa session natin ngayon? Or meron po bang mga tao ngayon na gising pa? Okay, so yan. Okay, now let's proceed. Okay, meron po. So now let's proceed to support and resistance. So support and resistance for me, it's a basic talaga. So ito yung pinaka-classic na strategy. So maraming mga traders na sa ngayon, mga baguhang traders, pinapakita nila yung mga setup nila from 5 to 10 na mga indicators, at yung mga sinaunang traders, ito lang talaga yung setup nila, support and resistance lang talaga. Kung makuha mo lang to talaga, kung paano mag-setup ka, paano mo bigyan ng level yung support zone mo, resistance level mo, any breakout of that support and resistance, your possible entry ng market. So, pinaka-classic yet pinaka-effective naman. Once marunong kang gumamit ng support and resistance. But with the help of this indicator, instead of we manually plot the support and resistance level,
the indicator itself will indicate kung saan yung support and resistance level nyo. So, para hindi pa alam kung ano yung support and resistance, if example, yung candlestick na to, ito, yung bearish candlestick na to, kapag nasa taas siya yung zone, that means that is your resistance zone. So, QQ, anong ganda ng pangalan mo? QQ Momo. So, I'm using TradingView. So, for example, sa candlestick na to, sa bearish candlestick na to, yung sa taas niya is your resistance level or resistance zone. Kung sa baba naman niya, yung zone natin is your support zone or support level. So, kagaya nito, nag-red siya kasi nasa baba niya yung current candle natin. Kapag nasa taas naman, automatic yan. Kapag ito, pag ma-break niya, automatic to magiging kulay blue naman ito. So, kapag for example, kagaya nito, kung dito pa yung candlestick, ito nagiging blue. So, kapag bumalik na siya dito at nandito na yung candlestick, ito ay bumabalik din ng red. So, that means the resistance level is red and the support zone is kulay blue. So, kagaya nito, nag-buy siya nito. Ang napakagandang setup para sa akin. So, hindi mo na ako mag-trade sa binigay niya na signal na to kasi malaki yung chance na marireject siya dito sa resistance level na to. So, kagaya ng sinabi ko, pumutok siya ng buy. Kapag nakapag-entry ka dito, kung fast hands ka, kung palagi ka naglalaro ng Dota 2, may fast hands ka, so makakapag-exit ka talaga dito. Yet, kita nyo naman na rejected siya dito or nirespeto niya na presyo na ito. Kaya nag-bounce ulit siya, nag-retest siya dito hanggang totally na break niya. For me, kung tatanungin niyo ako saan ako mag-i-entry, dito na ako mag-i-entry. Yung kitang-kita ko na talaga na nasa taas na siya ng support zone. Yung yung bull candle natin. So, tawa si Mark. Baka naglalaro din to ng Dota si Mark. So, another one, sa sell naman, so make sure kapag pumutok ng sell, make sure na nasa ilalim siya ng resistance level natin o resistance zone. Kaya nito, nasa ilalim siya, nag-retest siya ng konti at ayun, tinarget niya na presyo na to. So, kasi kapag dito siya sa taas, napa natin. So, kapag dito sa taas, might or possible talaga na marireject siya dyan or rirespetohin niya at babounce lang siya dito pataas. So, it's too risky for me. Kaya it's a no trade po muna. Wait na lang ako ng magandang candlestick. So, tsaka ko i-perform. So, let's proceed. Kagaya nito. So, ito, nag-strong sell sa dito pero napaka-short na ng entry na to. So, ganito, hindi ko talaga trinitradean dito kasi malapit na sa support zone at malaki yung chance na ma-reject o re-respetohin niya yung presyo na andito. So, kapag andito lang siya, so it's a no trade pero meron namang iba dyan. So, yung mga tao na napaka-risky, so possible kagaya dito, kung pumutok ka dito, pag bumaba yung candle dito, so 5 to 10 pips, so exit ka na, so profitable ka na nun. For me, I'm a safe, gusto ko talaga na safe yung mga trades ko, so hanap talaga ko ng magandang candlestick. So, at least meron akong confirmation na the market is going bull na or bullish na. So kaya nito, nag-buy ako dito, nag-signal siya ng buy, pwede mong pasukan yan, then move your SL dito sa taas. Pag nakita mo na break na niya, pwede kang mag-re-enter ng another entry kung gusto mo na mag-layering ka ng entry mo. So tingnan mo kapag na-break na, totally niya, nag-retest ng konti dito at ayun, bumulusok na pataas. So kung nakasabay ka nito, makukuha yung TP1 at TP2, so that would be malaking profit sa inyo. Depende na yan sa lot size. But for now, we suggest na ang lot size nyo is 0.01 muna. Huwag nyo munang taasan yung lot size hanggat hindi nyo pa na-develop yung confidence nyo sa pag-trade. Kasi, so, yun. So, market structure naman. So, market structures, it help us to see kung meron bang bullish trend or uptrend or meron bang bearish trend or downtrend. Kasi it will automatically mark the higher high,
higher low, higher high, higher low. And as well as sa kabila naman, lower high, lower low, lower high, and lower low naman. So, clarifies bullish and bearish trends. So, kagaya nito, if anong tawag sa trend na to? Anyone can answer sa chat? So, bearish. Okay. Bearish. Okay. So, yun. Yun. Downtrend, bearish. So, bearish or downtrend is correct. So, tama yung mga sagot nyo. So, it's a downtrend. Kita nyo, dito na lang siya nagre-range sa zone na ito. So, any breakout. So, kapag meron kayong trend breakout, kagaya nito, nag-breakout siya sa trend, that would be a possible entry point sa inyo. Kagaya nito, so, kung as a scalper, kapag pumutok siya ng sell dito, malaking profit na rin ito. So, kapag dito siya, kita nyo sa baba ng resistance level natin. So, yan, tinarget niya talaga itong price na to. At ito, nag-reject siya dito at inakyat niya naman ito. So, ganyan lang yan. Kapag once may rejection or retest, yung sa baba niya, yan yung tatargetan niya. So, most of the time, ganyan po ang nangyayari. So, makita nyo naman yan sa market or sa chart. Kapag matagal na kayo na tumututok sa chart, marirealize nyo yan na, ganito pala dapat. So, kapag na-reject siya dito, ito yung possible na tatargetin niya. Kapag na-reject naman siya dito sa baba, ito naman yung next resistance level ang tatargetin niya. So, ganyan. Sa tagal nyo na dito, so, ma-develop nyo rin yan na madali nyo lang basahin. So, kagaya nito, pumutok siya ng buy dito. So, pwede mo yung entryhan. Then make sure, pag nakita mo na dito na mayroong resistance level, so secure mo na yung profit mo. So, move your SL to your entry point or akyat ka lang ng konti para mayroong kang profit if in case bumagsak ulit sa presyo na binagsakan. So, kagaya nito, pumutok siya ng buy. Ang ginawa ko dito is nag-entry ako ng isa. So nakita ko may resistance dito and possible i-respect niya yung price nandito, minove ko na yung stop loss ko sa point na to. At least secure na yung profit ko. In case yung candlestick ma-reject man dito at bumaba dito, at least meron akong secure na profit. So nakita ko naman na tuloy-tuloy at yung volume naman is napagaganda at break yung resistance level natin at saka nakapag-entry again ako ng isa pa. Hanggang ayon, bumulusok na agad sa taas. So, hinabol ko lang yung profit ko. So, I move my stop loss here. Kapag andito na yung candlesticks natin, I move the stop loss here para secure yung profit nyo if in case babagsak yung candle or yung market. Ganyan lang mag-execute ng stop loss or trailing stop. So, yung trailing stop naman, andun naman sa launchpad, ituturo yan doon. So, make sure to review the launchpad kasi yung basics naman is napaka-importante talaga. If hindi kayo ma-master sa basics, so matatagalan kayo sa trading journey nyo. So, better as early as now, master yung basics, yung foundation kasi magagamit nyo rin iyan sa trading journey nyo. This one, what type of trend is this? Anyone from the chat? By the way, welcome pala sa 145 participants natin ngayon. So live na live tayo via Zoom and it's already 10:29 p.m. dito sa Pinas. So it's already late night. So kape-kape tayo. So dinner na yung iba at yung iba dinner dito sa chart. So it's an uptrend, bullish trend, bullish, uptrend, bullish, 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 bullish at tama yung sinabi nyo. It's a bullish trend. So may nabuo siyang higher high, higher low. So higher high dito, higher high din dito. So kapag kinonect mo yung dalawa, so makikita mo talaga na merong uptrend or yung trend natin is pataas. So antay na lang kayo for a great setup na mag-breakout siya at dun pasukan nyo. Kaya nito, pumutok siya ng sell at nag-breakout siya dito. Nag-breakout siya ng konti, pwede mong enteran yan. Then wait mo sa retest. Once na retest or rejected siya dito at yun, bubulusok na siya sa pababa. So most of the time naman, ganun yung nangyayari. So
So trade lang kayo ng trade, aral ng aral. So yan, makukuha nyo lang talaga yan. So retest zone naman, so napakaganda yung retest zone. So doon ko na lang i-discuss sa live chart na para makita nyo kung paano. So retest zone, so ito, kapag red ito, that means meron tayong bearish trend. So kapag blue naman, meron tayong bullish trend. Kapag hindi niya ma-break yan, that means patuloy pa yung pag-akyat ng presyo or yung market. So oscillator, so shows overbought and oversold conditions used to confirm buy and sell signals. So napakaganda ng ito talaga si buy and sell signal at si oscillator. Ito yung pinakamagandang tandem na dalawa. So lagyan mo pa ng support and resistance. Kahit yan tatlo na yan, yung tatlo lang yan, they will align together dun sa target mo. If they align na dun pa buy siya talaga, then pasukan mo. So at least 2 to 3 confirmation dun sa indicator mo, then perform the trade that you want. So kagaya nito, si sell dito, though yung oscillator natin, pumasok na yung bear or sellers dito, yung may red dot, that means na so nag-attempt na yung mga sellers na pumasok sa market. So this will be a momentum indicator. So yung green, yung bull naman, so kagaya nito, nag-red siya dito, hindi mo na siya pumutok ng sell kasi yung indicator natin kinukompute pa talaga at nag-aantay siya ng magandang candlestick confirmation bago siya puputok ng sell. So hindi lang bara-bara yung indicator natin, ginagawa niya rin yung part niya o ginagawa niya rin yung job niya to give us a good and quality signal. So kagaya nito, pumutok siya nakita na natin sa oscillator natin na pababa na siya. So the next thing na iisipin natin, puputok na to ng sell. So yun na nga, pumutok na siya ng sell dito hanggang dito nakuha and then sell again at yun bumagsak na dito. So for me, the perfect na pasukan nyo na entry or signal kapag may makita kayo na may swing talaga. Kaya nito, nag-swing siya talaga dito. That means overbought na. Then the next time is bababa na siya. Kasi hindi lang, though yung gold is patuloy na mag-increase, hindi rin siya pwede na palagi lang increase. Meron din yung retest na mangyayari, bababa. Kaya nito, kapag buy na indicator, kailangan makahanap kayo ng ganitong swing na nakita nyo na oversold siya at pataas naman yung next na galaw niyan. Kagaya nito, may swing na naman nangyari. So hindi pa siya nagbigay ng signal dito kasi though yung momentum natin is bear na, pero yung sa nag-dominate sa market natin is bull pala. Nag-dominate ng market natin is still bear pa. So wait nyo lang talaga. So kailangan talaga mag-confirm talaga yung dalawa, yung buy and sell at si oscillator. So kagaya nito, pumutok siya ng sell at mag-confirm naman natin sa oscillator natin is baba na. At ayun, bumaba na talaga yung market. So next, so ganito, breakout naman. So yan, bumagsak talaga at mag-confirm sa oscillator. Yun lang talaga, pag ranging, ganito, it's a no trade for me. It's a no trade for you as well. I suggest na perform nyo muna na no trade muna, then tsakan mo muna mag-explore na kayo kapag nagamit nyo na tong indicator na to na matagal na. So, kasi meron din kayong madi-discover or madi-develop na strategy. So, punta tayo sa live chart. So, nakikita po ba yung chart ko? Anyone? Yes, so nandito na tayo sa live chart kung saan yung gold na naman. Okay? So, itong binilugan ko, so pwede nyo i-take note ito, pwede nyo ring i-apply, pero para sa akin at para sa mga coaches na nag-backtest ito at para din sa kapatid ko na naging kasama ko sa pag-backtest na to, it's a no trade talaga ito. So kagaya nito, it's too risky for me na mag-trade sa ganitong entry. Kasi pumutok siya dito ng sell, yet kung makikita nyo, meron tayong support zone dito at yung bearish candle natin is nasa loob ng support zone natin. So
mahihit talaga yung stop loss nyo dito. So kagaya nito, rejected siya at bumaliktad yung takbo ng market. And also, hindi rin ako nag-trade kapag ganito yung level ng support and resistance natin. So malapit lang talaga. Possible niyan, ang galaw ng market is okay. So ang galaw ng market is ganito lang yung galaw. From here, marireject siya dyan, mag-bounce siya dyan, tatargetin niya naman ito, ganyan dito, so ganyan, ganyan, ganyan. So malaking chance na ganyan lang yung takbo ng market kasi hirap silang basagin yung support and resistance kasi nire-respect nila yung ganitong support and resistance. Mas maganda kapag ganito malaki yung gap ng support and resistance, kapag nakapag-entry kayo dito, at least meron kayong mataas na chance na kapag tatargetin niya ito, malaki-laki na rin yung profit na yon. Kasi kapag dito, maliit lang yung galaw ng market, it's too risky as well. Pero kung mayroon na ngayon kayong fast hands, so master na kayo maging trader as a scalper, so pwede nyo rin niyang pasukin. So copy po. So are we learning naman? Okay. So kagaya nito, pumutok siya ng sell pero andito siya sa gitna ng support and resistance natin. Pero as for me, hindi ko to iti-take na trade, pero for those na gusto talagang pasukan to, pwede nyo naman kasi from here to here, magiging profit na rin yan. So profit is still profit. But for the sake of safety, hindi ko muna to papasukin out. Wait muna ako mag-totally breakout dito. So, dito sa zone na to, mag-breakout siya at saka papasok. Kaya nito, nag-breakout siya sa ating retest zone at break niya rin yung support zone natin at may break of structure na nangyari. So, pwede ako mag-entry dito. So, by the way, break of structure is na-break niya yung previous swing natin. Kagaya nito, ito yung previous swing natin. So, na-break niya sa candlestick na to at nag-indicate din si indicator natin na break of structure. So sa sell signal na to, kapag nakapasok kayo dito, so na-hit niya naman yung TP1 natin, TP2, and TP3. Na-hit niya talaga. So dito lang talaga medyo alanganin kasi yung bear candle is nasa loob ng support zone. So malaki talagang chance na marireject o rirespetohin niya yung presyo na to. At yun na nga nangyari, nirespeto niya at doon na siya. So nagtampo siya dito at doon umakyat siya, baka try niya ma-accept siya dito pero na-reject siya dito, nagtampo ulit, dito siya bumagsak. So ganyan lang yung another use ng support and resistance. Hanap pa tayo. So kagaya nito, so ito isa din to sa maganda. So hindi, so kagaya nito mayroong support zone dito. So sa gitna siya bumagsak. So from here to here, ito yung open ng bearish candle at ito yung close. Pwede nyo rin yang makapag-TP as a scalper. But for me, it's a no trade muna dito. So kaya nito, napakaganda nito, though nasa loob siya pero na-break niya naman yung support zone natin, pwede kayong mag-entry dito. At maganda rin yung volume kaya ganyan kabagsak yung candle natin. So, at ayun nga, so review lang natin yung kahapon na nakita natin na market is nag-form siya ng anong market pattern ito. Anyone? Sir, nagbabago ba yung ranges ng support pag lumilipat ng ibang time frame? Hindi po. So, ginagather na yung data from higher time frame to lower time frame. Kaya napakadaming support and resistance na binigay niya. So, that are the possibilities kung saan niya rirespetuhin yung presyo ng market o possible rejection, possible retest. So, or meron talagang bounce back. So, yun yung aabangan nyo. So, cap and handle. So, ito yung trade ko kahapon na hindi ako nakasabay dito na entry. Since nakita ko naman dito na bumubuo siya ng cap na pattern. So, ito yung body, ito yung handle, at nag-draft ako ng neckline. Inantay ko yung breakout at ito na nga at na-confirm pa ng break of structure. Kaya dito ako nakapag-entry.
So hanggang yan, tuloy-tuloy nakuha yung TP1 at dito bumagsak siya dito at tinangka niya dito. Dito na ako nakapag-exit kasi inakyat ko yung stop loss ko. I think dito sa TP2 kasi nahit yung TP1, TP2 dito ko binagsak yung stop loss ko. So itong candlestick nakadali sa akin pero yet secured na yung profit ko nun. Okay? So silip tayo sa kanina kay Abdallah. Silipin lang natin. Anong nangyari? So sa indicator naman to guys, yung XAU lang talaga at Bitcoin yung for now yung ibibigay natin kasi meron naman kayong access kay Abdallah for US 30 doon kayo pumasok kay Abdallah. So 9:25 abang na kayo sa Telegram for the link then pasok agad kayo kasi sayang din naman. Okay. So napakaganda ng signal kanina. So from 9:30 ito since okay, so nasabay na-hit niya yung TP3 natin. Kung may TP4 pa dito, so possible mahihit niya talaga. So dito na nag-shoot up, dito yung nag-trade ata si Abdallah. So sa entry na to, yun. So yun na nga, kagaya nito, nag-reject siya dito at bumaliktad na yung market pababa na. As lang coach, hirap kasi sabayan yung pag-close. Ang hirap sa phone kasi 4 to 6 seconds ng interval, maliliit ng close. Paano pa diskarte? So, ang diskarte naman sa pagbilis, sa mabilis na close, so kapag nakapag-entry na kayo, automatic punta na kayo agad sa trade na page. So sa trade na page naman, mayroong tatlong dot. If ever nakapag-layer kayo ng trades niyo, click yung triple dot na yun, meron namang option na close all. So meron namang close all. Kapag meron din kayo multiple entry, pwede rin may lalabas din na option doon na close profitable trades, close losing trades. So pwede yung ipiliin na option na yon. Okay, so I'm gonna answer 2 to 3 questions. Then I'm gonna wrap up this session for tonight. XAU USD. Sir, question lang po, matik na ba na mag-appear trend line kasama ng indicator? No, hindi mag-a-appear yung trend line, so, pero magbibigay siya ng market structure. Magbibigay siya ng higher high, higher low, higher high, higher low. Connect mo lang yung dalawa, gawa ka ng trend line, so mapipicture out mo na kung saan possible na breakout at possible entry point mo if in case nakapag-breakout na. Okay? Copy? So, kagaya nito, sample. Sample. Tayo. Saan ba yung nag-guhit ako? 5 minutes time frame. So kagaya nito nagbigay siya ng lower high, higher high, higher high. So kaso maliit lang na uptrend ito, yung maganda talaga. So this one. Trend line. So ayan. So kagaya nito, so nagre-range lang siya dito at saka breakout niya ito, at to confirm din sa breakout, meron tayong support zone dito na breakout niya. That would be a confirmation for you for another entry.
Okay? Copy? Nakuha ba natin kung paano maglagay ng trend line? Pero nakapagaganda dito doon sa MT5 nyo, i-change nyo lang yung candlestick from, check ko ano yung type na candle chart. So, check nyo lang yung line chart. So, convert your candlestick to line chart para kung saan yung mga swing, connect nyo yung mga swing na yon, yung edge ng mga swing na yon, kapag na-connect nyo yun, makikita nyo na meron kayong nabuong trend line. So, another tips. Okay, copy? So, kapag nag-break, safe na entry is doon talaga kayo sa bear, sa bull candle if ever buy. So, opening ng bull candle or green candle. Kapag signal niya is buy dito. Since nag-breakout na ito, confirmation na rin na strong pa rin yung buy kasi hindi pa nagbibigay ng sell. Kagaya dito, kapag pumutok na siya ng sell dito, that would be an indicator for your indication for you na i-exit ka na sa market kasi pumutok na siya ng sell. Another one as well, para to confirm kung kailan kayo i-exit, kapag yung green na ito, kapag may tangka na pumasok yung red na kulay, exit na kayo. Kasi might possible na i-dominate na ng mga sellers yung market. Okay, copy? Copy. So, gonna wrap up this one. So, punta. So, my final words. So, key takeaways, indicators are tools, not magic solution. Best used with Confluence, multi-signal confirmation helps simplify decision making in real time. Learn the system, practice execution, and manage it. Yun na nga guys, trade lang ng trade kayo sa demo account nyo hanggang makuha nyo, ma-develop nyo yung trading skills nyo, then execute sa live. But properly manage your risk. Apply stop loss if in case hindi nyo pa alam paano mag-exit ng mabilis. So, trading tips, start with practice. Always begin a demo account or do backtesting before jumping into live trades. This builds confidence without risking real money. So, may nakikita ako from the launching, meron mga isa, dalawa, or 5 katao na consistent talaga nag-backtest or nagtitrade using their demo account kasi pinopost nila sa GC. So, yun lang din yung mga tao na magtatagal talaga dito or magpa-profit talaga using this indicator as well. By the way, so meron pala tayong isang indicator, yung RPM naman na kay Coach David. So marami tayong tools dito sa community natin. So iwan ko na lang talaga sa inyo kung hindi pa kayo matuto o maging profitable trader sa journey na ito. So familiarize the basics, yun na nga, the basics is the most important, yung foundation talaga kasi those technical terms, maintindihan mo palalo kapag alam mo yung basics or the foundations. So apply strict risk management. So allow nyo lang, so 0.01 muna tayo na lot size, maliit na, then gradually increase your lot size kapag gusto niya na or na-develop na talaga yung trading skills. So look for confluences, at least 2 to 3 indicators aligned together, so that confirms the trading setup na gagawin nyo. So then execute the trade. So once again, this is your coach, Kurt. So yun lang po for tonight. Then guys, advice again, aral kayo sa NOAA, the Hero 30, XAU Snipe, most especially the XAU Sniper kasi magagamit nyo yun sa indicator na to. Kasi any breakout of the support and resistance, your entry point sa XAU Snipe. So yun na nga, hopefully meron kayong natutunan, meron tayong SMI indicator, meron tayong RPM indicator, the NOAA, the live trading of Abdallah. So guys, iwan ko na lang. So, yun na nga. So, thank you.